Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyong Krising this week. So, meron nga tayong binabantayang low pressure area sa loob ng PAR. Banda dito po yan. Around 1,000 kilometers ang layo sa southeastern portion ng Southern Luzon. So, nandito po banda sa gitna ng East Philippine Sea. Kung mapapansin nyo, parte po yan ng trough or inflow ng hangin papunta dito sa bagyo sa labas ng ating binabantayang bagyo nitong nakaraang araw pa. So, yan po ay parte ng tinatawag nating monsoon trough. So, hindi po unusual yan. Nangyayari po yan na nagkakaroon tayo ng mga sirkulasyon sa mga grupo ng kawalapan na parte ng ating inflow ng habagat. Or in this case nga, ay tinatawag nating monsoonal trough. So, na-categorize na nga po yan ng Pag-asa as a low pressure area. Ayon sa Pag-asa, nasa medium po o katamtaman ang chance niyan maging bagyo in the next 24 hours. So possible po yan maging bagyo sa Thursday or pwede rin pong earlier ayon sa Pag-asa. So posibleng bukas po, ito po ay maging isang tropical depression. Para naman sa Japan Meteorological Agency, ito po ay inaasahan nilang maging isang tropical depression or ganap na bagyo bukas habang nandito po sa may East Philippine Sea. Ito po ay hihila rin po ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw na siya pong magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section ito. So ito naman ang ensemble forecast track ng posible puntahan itong ating binabantayang sama ng panahon. Again, mula dito sa East Philippine Sea, ito po ay tutungo dito sa may bandang Northern Luzon or sa pagitan po ng Taiwan or Northern Luzon. So, ito pa yung, ganito pa kalawak yung ating SWOT or Area of Uncertainty para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So, possible po yung sumabit po or maglandfall dito sa Northern Luzon or dumaan dito sa may extreme Northern Luzon hanggang dito po sa area ng Taiwan dahil nga medyo malayo pa. At yung ating paglakas nito ay makikita natin pag medyo mas malapit na po dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Ganun pa man, yung kanyang trough at habagat ay magpapaulan na po sa ilang bahagi ng ating bansa simula bukas at sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na sa darating na weekend hanggang sa susunod na linggo. So silipin natin ang mga posibleng pag-ulan itong ating binabantayang sama ng panahon. So bukas, meron na po yung epekto sa eastern section ng Visayas. Magiging maulap po ang panahon natin dyan at possible po ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Ito po ay trough na or extension ng ating binabantayang sama ng panahon. So, if ever yan po ay maging bagyo, bibigyan po yan ng local name na Krising. So, by tomorrow, nag-extend na yung kanyang trough or extension. Dito po, sa area ng Eastern Visayas, meron na po tayong inaasahang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dyan at mga possible thunderstorms maging sa Central Visayas, lalong-lalo na sa western section ng Visayas. Kasama po dyan ang Panay at Negros Islands. Yung inflow naman ng habagat natin ay magpapaulan sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na sa Occidental Mindoro at Palawan, maging dito sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Yan po ay para bukas. Ngayon, sa darating na Thursday, habang umaakyat po ito, magpapatuloy po ang paghila nito sa ating habagat or southwest monsoon. Dahil nga mas mataas na, yung kanyang trough ay mag-extend naman dito sa mga areas ng Bicol Region. Yan, magiging maulap na po ang ating panahon dyan at mga possible na scattered at kalat-kalat na pag-ulan. So yan po ay extension na or panglabas na kaulapan itong ating binabantayang sama ng panahon. Yan po ay sa darating na Thursday. Samantalang yung ating habagat ay magpapatuloy na magdadala ng pag-ulan. Dito po sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama po dyan ang Soc-Sargen area. Maging dito sa Central Visayas, meron pa rin tayong mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan dyan. Pero mostly, ang ating concentration ng mga pag-ulan at malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat ay nandito sa western section ng Visayas, Palawan at Mimaropa sa darating na Thursday. So by weekend, mas malapit na po yan, mas madadagdagan na po ang epekto niyan dito po sa Luzon. So by Friday hanggang weekend, mostly ang ating concentration ng mga pag-ulan ay aakyat din po dito sa mainland Luzon. Kasama po dyan ang Central Luzon, Manila, at ito pong bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay habang lumalapit itong ating sama ng panahon sa darating na weekend. Tingnan naman natin itong
model run ng Weather Manila para sa ating inaasahang posibleng pag-ulan. So ito po ay numerical weather prediction na nagmula sa Weather Manila. So, papakita dito yung ating mga inaasahang mga pag-ulan sa dulot nito pong ating binabantayang sama ng panahon. So mostly by Wednesday morning hanggang evening, concentration po ng ating mga possible thunderstorms na malalakas ay nandito sa Occidental Mindoro, Panay Islands, Negros. Kasama po dyan ang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and BIRMM, maging dito sa areas ng Cotabato. Pero ito pong mga color blue and yellow, yan po ay mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan. At mga possible din na thunderstorms. From Wednesday evening hanggang Thursday morning. So ayan, meron tayong ito pong color black ay hanggang intense or torrential rains, which is nakikita natin dito sa Occidental Mindoro at ilang parts ng Western Visayas, dyan po sa may Panay. So ito po ay intense hanggang 200 mm na pagulan. So mataas po ang tsansa ng mga flash floods if ever may ganyan tayong klaseng mga pag-ulan. So by Thursday, ayan, mas marami pa po tayong matatanggap na pag-ulan. By Thursday morning hanggang evening, mostly, again, yung concentration ng ating mga heavy hanggang torrential rains ay nandito po sa areas ng Occidental Mindoro, Western Visayas, Isla ng Panay at Negros Islands, ilang parts sa Zamboanga Peninsula. Meron din tayong mga possible heavy rains dito sa Eastern Visayas. Again, yung binabanggit ko ngayon is heavy hanggang torrential, well, intense hanggang torrential rains. Pero mostly, ito pong parts ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, sa darating na Thursday, maula po ang panahon natin at mataas ang chance ng mga pagulan at thunderstorms. Pero mostly yung ating mga hanggang intense o up to 200 mm na pagulan ay nandito sa western section nito. Dahil yan sa tinatawag nating enhanced habagat or habagat na pinapalakas nitong posibleng bagyong Christine. So balik tayo dito sa ating satellite image. So by Friday, yan, medyo mas malapit na po yan. At mas malawak na po ang epekto ng habagat at ng direct effect nitong possible na tawaging bagyong Christine. So again, meron nga tayong minomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo ngayong week. At maliban dyan, maliban sa direct effect nito, paghahandaan din po natin ang pag-enhance nito sa ating habagat or southwest monsoon na posible pong magdala ng malawakang pagulan in most parts ng ating bansa, particularly sa western section nito. Again, maganda po tayo sa mga posibleng malalakas na pagulan na dulot ng bagyong Krising, na posibleng idulot ng bagyong Krising at ng ating habagat or southwest monsoon. Bukas balikan natin yan if ever meron na po tayong development dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.